Kabaong ang biglang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang mga nasa likod nito tila may gustong iparating. May mga isyong ayaw nilang hayaang ilibing sa limot, partikular ang mga usaping may kinalaman sa China at NPA. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Nasapo sa CCTV ang nakaparadang puting van sa gilid ng kalsada sa Santa Cruz, Maynila, pasado 2:00 sa madaling araw kanina. Maya-maya, bumaba ang isa sa mga sakay nito at may ipinwestong bakal sa gilid ng kalsada. Hanggang sa nakitang unti-unti nilang inilalabas ang isang kabaong. Hinayaan nilang nakabukas ang kabaong sabay sibat palayo. Sa isa pang CCTV sa Caloocan naman, isa ring puting van ang nakita nagbababa ng kabaong sa isang bangketa sa Barangay 54. Naispatan niya ng mga residente sa lugar. Pre, may nag-iwan dito ng kabaong, pre, kasama. Sa Makati City naman, agad na kinordonan ang sidewalk na ito ng bomb squad. Isang kabaong din kasi ang iniwan malapit sa Chinese Consulate sa may bahagi ng Hilpuyat Avenue. Natagpuan sa kabaong ang isang pulang watawat. Pati sa Boy Scout Circle sa Timog Avenue sa Quezon City, may iniwan din kabaong. Kulang nakakita, TTMD, na may isang van na puti na walang plate number na naglagay dun sa kabaong. So nakita naman po nung TTMD na bakit nyo nilagay yan dyan. So ang sagot po ng babae, babalikan daw po nila. Ang mga kabaong na yan, sabay-sabay na nagpagulantang sa mga pulis at residente kaninang umaga. Sabi ng mga pulis, 5 ang binalarandang mga kabaong sa buong Metro Manila. Isa sa Caloocan, isa sa Maynila, isa sa Makati City at 2 sa Quezon City. Pawang sakay daw ng puting van ang mga nagbaba nito at may takip sa kanilang mga mukha. Naglalaman ng mga kabaong ng mga mensaheng kumukontra sa China at sa Communist Party of the Philippines at New People's Army o NPA. May mga salita itong greedy at salot at may larawan din ng mga leader ng China. Tiniyak naman ng National Capital Region Police Office na may mananagot sa anlay duwag na aksyon sa pag-iiwan ng mga kabaong. Sisiguraduhin daw nilang maisasampang mga kasong kriminal sa likod ng mga ito. Maging ang Quezon City Police District, bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang motibo ng mga suspects sa insidente. Sabi naman ng Foreign Affairs Department, hindi nila kukonsintihin ang ganitong karahasan sa anumang opisyal mula sa ibang bansa. Irresponsable at wala respeto ang ganitong mga aksyon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga otoridad para matukoy kung sino ang mananagot sa insidente. Nasa kustodiya ng mga pulis ang mga kabaong habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.